10 degree kasi. Kaya yan oh. Ang kapal na naman ng yelo. Grabe naman nakasiting yung Saudi. So tara, paklasin natin guys. Yung general cleaning na rin natin para isang trabaho na rin. So ang dahilan nito guys kaya nagyelo dahil sinagad nung sira kasi yung cover nung thermostat sensor or thermostat control. Kaya in-adjust na lang ng Saudi. Nagkaroon kasi sila ng meeting yesterday night. Wala na tayo, umuwi na tayo, kaya in-adjust na lang nila. Kaso nga lang sinaga din sa 10 degree, kaya hindi nakapag-automatic yung compressor. Tuloy-tuloy yung gana niya kasi yung thermostat na yon nasa labas ng mga opisina. Meron naman tayong supply dun sa may hallway pero medyo malayo, kaya pag sobrang sagad yung tawag nito, yung setting ng thermostat, hindi basta-basta makapag-automatic yung compressor. So yan, patapos na tayo. Ginamitan lang natin ng tubig para mabilis matunaw. So yan, pinabit lang ng kasama ko yung cover para ma-start up na rin natin. So ganun lang trabaho namin dito sa Saudi bilang building maintenance. Ayan oh, sinagad talaga sa 10 degree. So ayan, automatic na yung compressor. Okay? Pump down tayo guys.
So mag-pump down tayo guys. Turo ko sa inyo kung paano tayo mag-pump down, o ipakita ko sa inyo. Dito tayo, gamitin natin tong gauge manifold. Tapos bago yan, kailangan safety tayo. Wear tayo na, gamit tayo ng face mask, at saka safety goggle. Baka mamaya may tumalsik yan eh. Lagi tayong safety. Okay? So tara, pop down tayo. So, buksan lang natin itong mga cup niya. Sara natin to. Naka-off yung unit ha, naka-off yung unit. Sara mo natin to. Kabit natin tong gauge manifold. Ports muna natin kunti. Ano pala to? 410. 410 yung gauge manifold natin. Kukuha tayo ng ibang gauge guys. So mag-pump down tayo guys. Pump down natin yung freon dito. Pump down natin yung refrigerant. Dito natin lagay. So i-pump down natin. So ngayon guys, mag-pump down tayo ng refrigerant. So bago natin umpisahan, mask muna tayo, safety mask. Tapos safety goggles, gloves. So i-pump down natin yung refrigerant guys. Ibig sabihin yung refrigerant, lahat na refrigerant sa system dito natin ilalagay sa condenser coil. Okay, so ngayon umpisahan na natin. Gamit lang tayo ng gauge manifold, itong blue na kulay dito natin ilagay. So tanggalin natin muna itong mga cap. Tanggalin muna natin itong mga cap. So tanggalin muna natin yung mga cap dito sa timbal.
Tapos gagamit tayo ng gauge manifold. Gamit lang natin ito. Yung loose side, lagay natin dito. Hindi talaga maiwasan na may sisingaw. Kaya kailangan meron tayong gloves, safety mask, goggles. So yan yung pressure natin. 100 psi. So lagay para makita niya. Ayan. So ngayon, sara lang muna natin tong may liquid line nating valve. Sara natin to. Naka-switch off pa tong unit ha. Ngayon na nakasara na, ang gauge natin 100 psi. So lagay natin dito para makita nyo. Dahil sasara din natin ito mamaya maya. Check lang natin. Obserbayan yung gauge manifold. So ngayon paganahin natin. Okay, lagay din tayo ng kilometer. So ngayon paganahin na natin. Tapos pag mag zero na yung pressure, sara natin yung sa may suction pipe. Ito siya, nakasara na. Okay, paganahin natin. So yan, bumaba na. Ayan yung wala nang pressure sa may evaporator coil. Ayan na siya, diba? So yung lahat na freon nandito na sa system. So lahat na freon nandito na sa condenser coil. Okay, siguro na natin mga ilang minutes. Titingnan natin kung tataas ba yung pressure or may pumasok ba na pressure dito sa may evaporator. So okay lang, steady rin yung ano niya. So it means okay yung valve natin dito. Try na natin. Yan, wala nang freon. So yun, tanggalin natin to. So ganun lang pag pump down guys.
sabihin ng pump down, lahat ng refrigerant nasa evaporator dito natin i-stack sa may condenser coil. Dito siya. Okay. So na-pump down na natin guys. Tanggalin na natin itong condenser coil.
Hinabas, hinabas, hina. One piece yan. Dah sagir. Ada. Nih. Nasa. So check natin guys kung mayroon tong pressure to. Tong unit na to na pinalit ng may-ari. Check muna natin.
port. 1 port yung ano niya. 1 port yung discharge niya. So kailangan nating maghinang. Check muna natin. Natin kung may pressure. Kailangan nating maghinang guys dahil ano to siya 3.8 ito kasing ano to ano siya 1 port ito siya walang problema tama lang. So kailangan natin maghinang guys dahil yung liquid pipe ng 24 volts kailangan nating dugtungan na 1 port pipe itong sa may liquid piping ng 2TR dahil 3.8 na siya. Yung tinanggal kasi natin na 2TR 3.8 yung discharge or yung liquid piping nya. Itong 32 itong 30 or 2.5 TR na LG itong 2.5 na LG ang brand 1 port yung liquid pipe or king valve nya. Ayan o 1 port yan. So kailangan natin itong dugtungan ng 1 port na pipe dahil 3 ito siya. Yan malaki yung flare na to. So diyan kasya dito. Maluwag yan dito. Itong ano sa may suction tama lang 3 port. Tama lang 5.8. So dito lang tayo kailangan magdugtong ng 1 port na pipe dahil ano to siya dahil ano kasi itong unit na to guys radiator type na condenser coil. Ayan o. So ayan radiator type siya. So, aluminum yung ano niya condenser coil. So 1 port yung liquid na king valve 1 port yung ano kailangan natin na 1 port yung king valve nya na nut. So yung tinanggal natin dito na 2TR 3.8 yung king valve nun eh kaya nga ano. So dito suction pipe okay lang 5.8. So dito lang tayo ano, kailangan mag ano, dugtong. So okay makabukas na to. Wala na kailangan na sa oras isang oras na lang uwi na rin tayo. So kailangan natin magdugtong ng 1 port na pipe. So ito yung papalit natin sa 2TR na outdoor. Pinalit natin is 2.5 na outdoor dahil yung indoor unit niya is ano 2.5 din. Okay. Nako, nag-yellow yung dalawang piping guys, liquid piping at saka suction piping pabalik sa compressor. Ayan o. So ano ang mga possible na dahilan kung bakit nag-yellow yan?
Ayan guys, oh, naghihilo yung dalawang piping, liquid piping at saka suction piping pabalik sa compressor. Ayan, oh. So ano ang mga possible na dahilan kung bakit naghihilo yan? Abangan. Ayan guys, oh, naghihilo yung dalawang piping, liquid piping at saka suction piping pabalik sa compressor. Ayan, oh. So ano ang mga possible na dahilan kung bakit naghihilo yan? Abangan. So ito yung papalitan na TXV or thermal expansion valve or thermostatic expansion valve dahil mataas yung superheat nya, hindi na masyadong nagbubukas yung valve nya sa loob. So ito yun, ilan yung ano nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it means 24 na 1/4 ang size. Tapos yung bypass nya 1/4 din. So ito siya nasa 3/4. Tapos ito nasa 1 1/8 siguro to. So yung size niya guys, pang 30 TR. So ayan yung ano niya. Ayan, oh. Pwede siya sa R22, pwede rin siya sa 407C Emerson, made in China. So ayan, Emerson. So papalitan natin to pag dumating na yung pinabili natin, dahil ang taas na ng superheat nya, hindi na masyadong nagbubukas yung valve nya. Tapos di tayo makapagkarga ng tama, nasa 45 lang ang taas na ng ano natin, discharge pressure, umabot na ng 320. So kaya nag-yellow yung after ng TXV. Okay, so 30 TR train package aircon, dalawang compressor, scroll type compressor, naka-series siya. Ayan. Guys, ayan. Degree kasi, kaya yan, oh, ang kapal na naman ng yelo. Grabe naman nakasiting yung Saudi. So tara, paklasin natin guys, yung general cleaning na rin natin para isang trabaho na rin. So ang dahilan nito guys, kaya nag-yelo dahil sinagad nung ano, sira kasi yung cover nung thermostat sensor or thermostat control, kaya in-adjust na lang ng Saudi. Nagkaroon kasi sila ng meeting yesterday night, wala na tayo, umuwi na tayo, kaya in-adjust na lang nila. Kaso nga lang, sinaga din sa 10 degree, kaya hindi nakapag-automatic yung compressor
tuloy-tuloy yung gana niya. Kasi yung thermostat na yon nasa labas ng mga opisina. Meron naman tayong supply dun sa may hallway pero medyo malayo. Kaya pag sobrang sagad yung tawag nito, yung setting ng thermostat, hindi basta-basta makapag-automatic yung compressor. So yan, patapos na tayo. Ginamitan na natin ng tubig para mabilis matunaw. So yan, pinabit lang ng kasama ko yung cover para ma-start up na rin natin. So ganun lang trabaho namin dito sa Saudi bilang building maintenance. Ayan sinagad talaga sa 10 degree. So ayan, automatic na yung compressor. Okay, 10 degree kasi. Kaya ayan ang kapal na naman ng yelo. Grabe naman nakasiting yung Saudi. So tara, paklasin natin guys. Yung general cleaning na rin natin para isang trabaho na rin. So ang dahilan nito guys kaya nag-yelo dahil sinagad nung sira kasi yung cover nung thermostat sensor or thermostat control. Kaya in-adjust na lang ng Saudi. Nagkaroon kasi sila ng meeting yesterday night. Wala na tayo, umuwi na tayo, kaya in-adjust na lang nila. Kaso nga lang sinagad din sa 10 degree, kaya hindi nakapag-automatic yung compressor, tuloy-tuloy yung gana niya. Kasi yung thermostat na yon nasa labas ng mga opisina. Meron naman tayong supply dun sa may hallway pero medyo malayo. Kaya pag sobrang sagad yung tawag nito, yung setting ng thermostat, hindi basta-basta makapag-automatic yung compressor. So yan, patapos na tayo. Ginamitan na natin ng tubig para mabilis matunaw. So yan, pinabit lang ng kasama ko yung cover para ma-start up na rin natin. So ganun lang trabaho namin dito sa Saudi bilang building maintenance. Ayan sinagad talaga sa 10 degree. So ayan, automatic na yung compressor. Okay, kakain talaga tayo ng alikabok pag nasiling conceal. So kailangan talaga natin baklasin dahil sira yung bearing ng dalawang indoor fan motor. So kailangan natin baklasin. So ito yung gagawin natin guys. Maingay yung indoor fan motor niya. Ayan So bearing to. Pag mga ganyan tunog, natuyuan na siya ng grasa. So kailangan natin palitan ng bagong bearing. So tara, baklasin natin. Ito yung body nameplate niya, Zamil ang brand. So okay itong helper ko ngayon dahil matagal-tagal na rin siyang nagiging helper. Galing sa Jeddah. So mula nung nag-exit yung isang ko helper, so ito yung pumalit. So alam na daw niya yung mga trabaho, kaya yan, siya na daw ang gagawa. So marunong naman, maano lang tawag nito, mareklamo. So sobrang alikabok nga, halos ayaw daw niya dahil halos makain daw niya ng alikabok. So dito tayo sa workshop, palitan na natin ng bearing. So gagawin natin ito guys, lagyan natin ng tanda para hindi magkabaliktad yung blower wheel, para hindi tayo kabit baklas. So ito guys, siya, yung isa lang ang maingay pero sinabay ko na rin yung kabila para isang trabaho na lang. At saka marumi na rin yung blower wheel, kaya kailangan din malinis. Ayan ang dumi. Ang hirap lang naman kasi nito guys, pag matagal naman hindi na baklas, grabing dumi talaga. So overhead kasi yung unit, kaya sa mukha mo o sa katawan mo talaga bagsak yung lahat ng likabok. Kaya nakakatamad baklasin itong ganitong unit na ceiling conceal. So ayan grabing dumi. Pinalinis na natin ang tubig para malinis na maayos. Tapos itong shafting guys, kailangan nating tandaan, ayan para hindi magkabaliktad pag balik na natin, para hindi tayo paulit-ulit. Malali lang naman to palitan guys dahil tatlong screw lang to. Tapos ang size ng bearing 6201. So
mabilis lang ito palitan. So ito yung unang trabaho ko bilang isang PDN technician, bagong company ko, pero dito pa rin sa site na to. So yan o, maingay na. So ito yung bagong engine supervisor ko, mechanical engineer. So 3 araw pa to siya dito. So okay naman siya, bait naman siya. So hindi ko alam kung sino maiwan, yung Masri ba o itong Indiano, dahil yung Masri din malakas dito sa site namin eh. So naglagay lang tayo ng W40 para hindi matigas tanggalin. Madali lang ito palitan itong mga ganitong indoor pan motor guys, lalo na pag kumpleto tayo ng gamit. So yan, natanggal na natin. Ito yung papalit natin 6201. Doon lang tayo matatagalan sa pagbalik nito, dahil nga medyo may alikabok pa rin na kunti yung body ng unit. So babagsak din sa atin. Tsaka nag-a-apply din ako ng grease guys, kahit bago yung bearing, dahil nga pag bago yung bearing guys, hindi rin kadamihan yung grasa. So kaya pag summer, ang bilis matuyo, so mabilis masira yung bearing. Kaya nagdagdag ako lagi ng grasa, dahil isang building maintenance guys, pag masira din to, hindi aabutan ng isang taon. So wala rin, tayo na naman yung babaklas nito. So kailangan nating dagdagan ng grasa para medyo tatagal yung niya, bearing niya, hindi mabilis masira. Kailangan matapos muna yung kontrata natin bago siya masira. 2 years lang naman kontrata natin dito sa building na to, so at least, or sa kontrata natin sa company, so at least pag masira siya, ibang company na may hawak dito sa building na to. Okay, so ito na naman yung pangalawang motor. Ihayin muna natin para hindi mahirapan tayo magtanggal ng bearing, para sigurado, kasi pag yung isa lang naman ang papalitan natin, dahil yun ang maingay, so parehas lang naman din sila ng kailan sa kinabit. So ibig sabihin lapit na rin siyang bibigay, so, kaya sinabay ko na rin yung isa kahit hindi pa masyadong maingay, para wala talagang kayo na ingay, o hindi naman natin babaklasin baka short na buwan o next 3 months, para isang baklas, dahil para tayo maligo ng alikabok pag binabaklas natin mga ganitong unit. Overhead kasi, okay lang sana kung nasa wall. So itong mga kasama ko guys, bukas last duty na ito bukas, dahil nga ako umpisa na to sa ibang kampanya ko, nagkasundo kami sa sahod. So yan, okay na, palitan na natin ang bearing. So ikabit lang natin itong mga lower wheel niya para ma-install na natin sa unit. So diba, smooth na. So shout out ko lang yung mga master na nag-a-apply, yung papunta dun sa Jeddah, yung HVAC and ammonia technician. So yung nagpipim sa akin na hindi daw nila alam yung number, so panoorin nyo lang yung live ko, doon ko sinabi yung number, dahil ayaw kasi ni sir na i-post yung number niya. Kung meron namang mag-inquire, so i-PM ko lang sa inyo. Okay, so kayo na mag-usap kung paano kayo mag-apply dun sa company niya. So yan, patapos na tayo, nakikabit na natin yung blower motor. So check natin. So ayan, okay na. Thank you. Wala nang kaingay-ingay. Buksan natin para ma-check natin guys. Bagong-bago. Lang yung gauge wash, dapat mahaba, okay lang.
silaw. So, pag natin yung konti, sa ilaw. Master Cool. Yung bagong gauge manifold natin. Yun naman din. Bago. So ito siya, ilagay lang natin dito para hindi mapasukan ng mga dumi. Dito natin lagay. Okay, ayan guys. So ito siya. Ito yung sa high side. Ito yung sa, so ito siya. Ito yung sa low side or sa suction pipe. Ito siya punta sa vacuum pump. Ito naman hose na to para sa high side or sa discharge line. Okay? So, Master Cool. Ayos. Ito naman siya yung tube cutter. So, mamaya natin bubuksan pag hindi natin kailangan na. Dahil mag-pump down lang tayo ngayon, maglipat tayo ng ECCU. Para magpalit tayo ng ECCU. Okay. Bago. Bago.
Ito yung pangalawang safety natin guys habang pumasok ako sa unit. Dahil nga mabigat-bigat din yung blower housing na yan pag bumagsak yan sa katawan natin. Kaya naglagay tayo ng empty refrigerant tank dun sa uluhan natin habang gumapang tayo or pumasok tayo sa loob dyan. So safety. Saka malasin tayo pag bumagsak yung blower housing, hindi tayo maipit. Yung una, ito guys, oh. Tinanggal ko yung power supply ng motor. Sa bagay, wala namang B-belt yun kanina dahil tinanggal nga natin dahil palit sana tayo ng bearing. Pero pag gumana yung motor, iikot itong pulley na to. Kung kainin yung damit mo dyan, so disgrasya. Okay? So yung unang ginawa ko, tinanggal ko yung power supply. Ayan. So kahit may magloko na i-on yung switch ng unit na to, hindi tayo madisgrasya o hindi gagana yung motor dahil tinanggal din natin yung power supply. Okay, yun yung unang safety na ginawa natin bago tayo gumapang o pumasok dyan sa unit na yan. Pangalawa guys, ito empty refrigerant, nilagyan natin sa uluan natin baka sakaling bumagsak yung blower housing, so hindi tayo maipit. Okay.